Ace TV. Bagamat hindi naman nagmamadali, ay isinisingit ni Dominic ang pagkakape habang nagbibihis. May meeting siya sa mga big boss ng istasyon at hindi niya gustong mahuli. Sinulya pa niya ang alarm clock sa ibabaw ng side table habang tinutuyo ng tuwalya ang katawan. 15 minutos makalipas ang alas 7. Alas 10:30 ang meeting niya. Maaga pa naman pero hindi niya gustong magbaka sakali sa traffic sa EDSA. Muli niyang dinampot ang bag niya ng kape at humigop ng maulinagan niya ang pagbukas ng pinto niya sa ibaba. Kasabay ng pagtawag sa pangalan niya mula sa isang pamilyar na tinig. Hindi niya kailangang hulaan kung sino ang dumating. Una, iisa lang ang pinagbigyan niya ng susi ng kanyang townhouse. Pangalawa, iisang tao rin lang ang nagpapasikdo sa kanyang dibdib sa tuwing maririnig niya ang tinig o kahit may bumabanggit man lang sa pangalan nito. Pero minsan ay natetensyon siya dahil baka problema na namang andalan nito na siya lagi nitong ginagawa. Pangatlo, ito rin lang ang talaga namang kayang pukawin ang lahat ng emosyon niya tulad ng tuwa, galit, simpatya at pag-alala. At mula noong mag-iisip siya, ay sinisikap na niyang unawain kung bakit tanging ito lamang ang pumupukaw ng mga ganong uri ng damdamin mula sa kanya. Subalit, hindi pa rin niya mahanap ang kasagutan hanggang sa panahong ito. Ito ay si Andrea. Napabuntong hininga siya. Na-excite siya dahil aminin man niya o hindi, ay pinanapanibigan niyang makita si Andrea. Isang linggo itong nanatili sa probinsya nila sa San Ignacio. At bago iyon, isang buwan silang hindi nagkita dahil sa tunay lang. Abala siya masyado sa bago niyang directorial job sa TV station. At isingit na rin ang girlfriend niya na si Sarah. Gumitaw ang anyo ng girlfriend niya sa isip. Iisang istasyon ang pinapasukan nila pero hindi sila personal na magkakilala. Si Sarah ay matangkad, maganda at talaga namang mapapatingin kapag dumaan ito. Isa rin si Sarah sa mga kilalang mapuwersang personalidad sa istasyon. Bukod sa anak ito ng isang kilalang subalit retiradong producer sa pelikula, ay hindi mapagpasubilian na isa itong mahusay na character actress sa TV. Ang mga award nito mula sa iba't ibang award-giving body na pang-telebisyon ang siyang patunay. Walang inaayawan na role si Sarah. Maging iyon man ay ina ng isang batang aktres, bagaman sa totoong buhay ay 32 lamang ito. Maging bida man o kontrabida, action man o drama, napaka-versatile nito. May 2 pelikulo na rin ito sa istasyon din niya. At bagamat hindi naman gaanong ka-blockbuster, ay hindi rin naman nalugi. Hanggang sa nagkaroon siya ng break sa directorial job mula sa pagiging scriptwriter. Naging artista niya si Sarah. Naging simula iyon upang magkaroon sila ng mutual understanding at tuluyang madagdag sa kakaabalahan niya ang relasyon nilang dalawa. Kahit napaka-busy niya, ay nagagawa niyang isingit sa schedule niya si Andrea habang busy rin ito sa pagiging girlfriend ng boyfriend nito. Naturalmente, hindi siya pagkakaabalahang padalhan man lang ng kahit maikling text message. Nakatanggap lang siya ng tawag mula rito nang umuwi ito sa probinsya.
Nasa daan na ito at sakay na ang bus. Nang marahil ay maalalang tawagan siya. Pinauuwi raw ito ng mami nito. At dahil nagwo-worry ito sa kanyang ina dahil may sakit. Tinawagan niya kaagad ang nakakatandang pinsan ng mami ni Andrea at inalam ang kalagayan nito. Kapag nagkataon ay mapipilitan siyang umuwi sa San Ignacio rin bilang pagsuporta sa kaibigan. Kababata niya si Andrea. Besides, hindi na iba sa kanila ang mami ni Andrea dahil magkaibigan ang pamilya nila. Laking pasalamat niya nang sabihin sa kanya ng Tio Fidel na mabuti naman ang kalagayan ng mami ni Andrea. Salamat sa Diyos. Baka hindi kayanin ni Andrea kung may mangyari sa nag-iisang magulang nito. Sa kabila ng mga kasutilan nito, ay mahal nito ang ina. Humigit kumulang ay 3 taon pa lamang mula nang mamatay ang ama ni Andrea sa isang sakit. Dahil nga ni hindi man lang siya nito naaalala sa nakalipas isang buwan at dahil natitiyak niyang kaya lang ito ay naroon ngayon sa kondo niya, ay alam niyang may kailangan ito sa kanya. Well, hindi ito si Andrea Mendez kung hindi ito ganoon. Kilala niya ito. Nagmamadali niyang hinugot sa drawer ang brief niya dahil natitiyak niyang papasok sa silid niya si Andrea nang walang sabi-sabi at kasehodang nakahubad siya. At hindi siya nagkamali dahil hustong naitaas na niya ang brief ay bumukas ang pinto at bumungad ito. Hello Dominic! Ay, salamat naman at tinabutan kita. Mabilis siyang tumalikod mula sa pinto. Ano ka ba naman Andrea? Palagi ba namang ganyan kung walang pasabi-sabi na basta ka lang papasok? Kita mong hindi pa ako bihiso. Nakita niya na nagpapungay ito ng mata at sabay ikot. Ay, ano ka ba naman Dominic? Maliliit pa tayo. Ay ilang beses na kitang nakitang hubad habang naliligo. Kayo na mga barkada mo sa dagat. Iba iyon. Malaki na tayo ngayon. Noon, mga bata pa tayo. At saka at kahit nitong magbinata ka, nakita ko na rin yan. Agap nito. Lalo kapag nagtutungo kayo sa cave, malapit sa beach ng mami mo. Nashock siya. Hinarap niya ito habang nagmamadaling isinisiper ang pantalong maong. Nakasandal ito sa hamba ng pinto ng silid niya. Nakakross ang mga braso sa dibdib. Ang mahabang buhok nito ay nagrarayot ang kulot na tila maliliit na alambre ay nakaklamp sa likod nang sa kung papaano na lamang. May ilang hibla ng buhok nito ang nakasabog sa mukha. Kung iisipin, napakaganda para sa kanya ng ayos ng dalaga. Kahit wala itong make-up na hindi pambihira sa mga babae. Nakasuot lamang ito ng bloody red lipstick at talaga namang umangat ang ganda nito lalo na sa ayos nito. Sa kanang balikat nito ay nakasabit ang canvas bag na may leather strap na halos ibagsak na ang balikat nito sa bigat. Gusto niyang isipin na bakal ang laman ng bag ni Andrea. Nakasuot ito ng pantalong maon na nasa puso na ang sinturon at natatanaw niya ang pusod at tiyan dahil maiksi rin ang blusa. Ang ganda ni Andrea ay talaga namang nakakaakit. Sinikap niyang itago ang paghanga sa mga mata at tahimik na napaungol nang maramdaman ang reaksyon ng sariling katawan. Napapikit siya ng mariin na tila may nabubuhay sa parte ng kanyang katawan. Wala siyang karapatang madama iyon sa kababata. Bagamat hindi iyon ang unang pangyayaring may ganun siyang sexual na reaksyon dito. Isang napakalaking kahiyan iyon sa sandaling malaman ni Andrea.
na hindi dapat dahil magkaibigan silang matalik. Higit pa sa magkaibigan kung itutuusin. Para siyang nakakatandang kapatid kung ituring ni Andrea. Napapikit at napailing na lamang siya para mawala ang mga nasa isip niya. Sa halip ay itinuon niya ang atensyon sa huling sinabi nito. Anong sabi mo? Sinundan mo kami sa kuweba? Napapikit ito at tila nakukulitan sa kanya. Sinabi ko lang, di ba? Ha? Andrea, ginawa mo yun? Tumaas ang kanyang boses. May paparaan ko yung mga bata pa tayo, oo. Pero yung sinabi mong sa kuweba, napatigil siya. Hindi niya malaman kung anong uunahing maramdaman. Ang magalit o mapahiya. Ang huling natatandaan niyang nagtungo sila sa kuwebang magbabarkada ay noong 22 siya at kakakagraduate lang sa kolehiyo. Natatandaan niyang ipinasya nilang i-celebrate na magkakaibigan ang pagtatapos nila sa pamamagitan ng pagtungo sa kuweba kasama ang dalawang babae na game na makapagtalik sa kanilang tatlo. At si Andrea noon ay 16 pa lang. Amusement ang nakikita niya sa mga mata ng dalaga na para bang gustong palipasin at gustong palampasin ang iritasyon na nararamdaman niya. Kaya nga hindi na bago sa akin ang gusto mong itago. Ay, Dominic. Maganda yung likod mo, no? Sana may ganyan likod din ang boyfriend ko. At muling humagod sa kubuan niya ang milosyosang mga mata nito. Huminto iyon sa may harap niya na dahilan upa agad siyang yumuko at kunwari dinampot ang tuwalyang basa. At saka alam ko rin na may pagmamalaki ka. Ha? Andrea, pwede ba yung bibig mo? Tila ba pulang-pula si Dominic ng oras na iyon. Hindi makapaniwala si Dominic na marinig niya iyon kay Andrea. Na para bang kinikilabutan siya pamula ulo hanggang talampakan. Napataltak ito at tuluyan ng lumatay ang galit sa mukha niya. Nasa tamang pag-iisip ka ba ba, ha? Pati iyon, sinundan mo kami. Ay, ewan ko sa'yo, Andrea. Naggipit ito ng mga balikat. But of course, alam niya ito. Iindahin ba nito ang galit niya? Parang hindi. Hindi ko naman sinasadyang sundan ko yung roon. Hinahanap kita para ibigay ang graduation gift ko sa'yo. Well, totoo naman. Natatandaan niya ang regalo nito. Isa iyong caricature niya na iginuhit nito sa bond paper. At pagkatapos nilagyan ng dedication na may kahoy na frame. Dinat na niya iyon sa kanila at ayon sa mamang niya ay iniwan daw roon ni Andrea. Hindi pa nga niya ito nahahawakan. Kahit kailan ay hindi nagriregalo ang kababata nang basta na lang binili sa department store. Lahat ng regalong tinatanggap niya mula rito ay personalized at pinag-aaksihan nito ng oras. At nitong nakaraang birthday niya, isang tula ang iniregalo nito sa kanya na nilagyan nito ng wooden edges sa magkabilang dulo para magmukhang scroll. Tulang kinatahan nito na kung gaano siya kahalaga rito bilang isang kaibigan. Isa-isa nitong inirarime ang mga bagay na ginagawa niya rito mula pa noong maliliit sila. Mga bagay na hindi niya naisip man lang na ang isang brat na katulad ni Andrea ay matatandaan pa iyon. Napabuntong hininga muli siya. Unti-unti naghula sa kanyang dibdib ang inis para dito. Sinulyapan niya ito. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Napaka-sexy nito. Kung ang mga artista lang sa TV
ang pag-uusapan. Hindi pa huhuli si Andrea. Ang beauty nito ay para bang Espanyola. Napakaganda ng mga mata, napakaliit at napaka-perfect na ilong, at ng mga labi, napaka-kissable. At kung mayroon man siyang ipinagkakapuri rito, ay isa na roon ang hindi nito pagiging vain. Sa nakaranas niya bilang scriptwriter at direktor ng ilang shows at telenovela, natitiyak niyang magiging isang matagumpay na artista si Andrea at miyembro ito ng Dramatic Guild sa kolehiyo at totoong tinaglay nito ang taguriang drama queen na may ilang taon din. Pero para kay Dominic, gagawin niyang paglipitin ang langit at lupa, huwag lang itong mapasok na artista. Ilang beses na niya nitong kinukulit na tulungan mapasok kahit man lang extra sa mga shows na siya ang nagdidirect. Kung ngayon nga ay isa na itong malaking suliranin sa kanya, lalo pa kapag artista na ito. Besides, mahigpit ang bilin sa kanya ng mami nito na huwag itong tutulungang makapasok bilang artista. 6 na taon ang tanda niya kay Andrea. Sa pagkakatanda niya, mga bata pa lang sila ay tinuruan na itong tawagin siyang kuya ng namayapang ama nito. Pero never nitong tawagin siyang kuya. Kung bakit, hindi niya alam. Kakauwi ko lang kagabi, sabi nito. Kumusta si nanay? Sandaling umilap ang mga mata nito na kung nakataon na hindi nasabi pa ng mamang niya na nasa mabuti ng kalagayan ay mag-aalala siya. Napakagat ito ng labi. Ugaling ginagawa nito sa tuwing may problemang kinasasangkutan. Okay lang siya, sagot nito. Si Tio Fidel. Si Fidel ay matandang binatang pinsan ng mami ni Andrea at siyang namamahala sa kapihan ng mga ito mula nang mamatay ang ama ni Andrea. Ayun, malusog pa sa baka namin. Nakasimangot na sagot nito. Umabot siya ng sports shirt sa kanyang closet. So ano naman ang problema mo? Tanong niya habang nagbibihis siya. Matalim na tiningnan siya nito at napangiwi. Paano mo naman nasabing problema ang sadya ko rito sa'yo? Binahira nito ng huwad na hinanakit ang tinig. Hindi ba ako maaaring dumalaw sa'yo na hindi agad problema ang iniisip mo? Napabuntong hininga muli siya. Hindi niya bibilhin ang kunwaring hinanakit sa tinig nito. Kung artista ito, mananalo ito ng Best Actress Award mula sa alinmang award-giving body sa show business. Kinakagat niyang mo yung labi mo. Kilala kita, Andrea. Kaya huwag na tayo maglokohan. May meeting pa ako mamaya 10:00 sa management ng istasyon. So ngayon, anong gusto mo? Nagmamadali niyang isinara ang unang botones na kanyang sports shirts. Kung nagkatampuhan na naman kayo ng boyfriend mong puro muscles pero walang brain, pues wala akong may tutulong sa'yo. Hindi ko naman siya nakikita pagkabalik ko sa San Ignacio. Pero wag kang mag-alala. Ngumiti ito sa kanya. Makikipag-break rin akong tuluyan ng sandali magkita kami. Hindi kasi gusto ni Mami. At kailan naman magiging importante sa'yo kung sinong lalaki ang gusto ni Tita? Kilala kita, Andrea. Wala lang sa'yo mga lalaki. Ang sarkasmo sa tinig niya ay mukhang baliwala rito. Sa halip ay sumeryoso ito at humugot ng malalim na hininga. Bumuka ang bibig nito at muli ring itinikom. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Napailing na lamang siya sa isip. Alam niya
ang ganong tingin. Nang oras na iyon ay tila dumuduyan ang sikmura niya. Ang anyo nito ay tila yaong sa bata na may ginawang malaking kasalanan. Inabot niya nang wala sa oras ang kaping nasa gilid ng dokador at tuloy-tuloy na hinigop. Kasing lamig na iyon ng ilong ng pusa at muntik na niyang iluwa. Sa halip ay napilitan siyang lunukin iyon. Dominic? Wika nito sa mahina at maamong tinig na kabisadong-kabisado niya. May hingin sana akong maliit na pabor sa'yo. Ay, Andrea. Napaka-predictable mo naman. Sabi niya. Ngumiti ito sa kanya. Kilala mo naman ako, Dominic, di ba? And tama ka. May problema nga ako. Pero maliit lang naman ang problema ko. Ipinagtapat pa nito ng hinlalaki at hintuturo para idiin na maliit lamang ang pabor na hihingi nito. Nako, Andrea. Yang maliit na sinasabi mong yan, napakalaki sa akin. Ibinaba niya sa mesa ang tasa at sandaling pinag-aralan ang kaibigan ng tingin. Ano naman bang kalokohan ang gusto nitong gawa niya ng solusyon?